Napansin mo ba to? Yung mas lalo kang naghahabol, mas lalo silang lumalayo. Sa tao, sa trabaho, minsan kahit sa respeto. Parang kapag todo effort ka, todo pilit, doon pa parang walang may pakialam. Pero kapag bigla kang tumigil, kapag nag-focus ka na lang sa sarili mo, parang may kakaibang nangyayari, biglang may lumalapit, biglang may naghahanap, biglang may nagtatanong, "Uy, kamusta ka na?" Nakakatawa, no? Pero kung iisipin mo ng mabuti, hindi talaga siya magic. May dahilan kung bakit ganito ang takbo ng buhay. Kung nasa edad ka na medyo marami ka ng pinagdaanan, mga pagkakamali, mga relasyong hindi nag-work, mga pangarap na na-delay o hindi natuloy, malamang naramdaman mo na to kahit minsan. Yung pakiramdam na parang ikaw na lang palagi ang nagbibigay. Ikaw ang laging nag-iintindi. Ikaw ang nag-a-adjust. Ikaw ang naghahabol. Sa pagmamahal, sa pamilya, sa kaibigan, sa trabaho. Tapos isang araw mapapagod ka na lang. Mapapatanong ka, ako ba talaga ang problema? Bakit parang kapag ako ang huminto, saka pa sila may pake? Ang topic natin ngayon, simple lang pakinggan pero malalim ang tama. Kapag tumigil kang maghabol, may lalapit. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o paimportante. Hindi rin ito tungkol sa pagmamataas. Ang pinag-uusapan natin dito ay respeto, self-worth, at yung tahimik na lakas ng taong alam na ang halaga niya. Alam mo, may isang eksena sa buhay na halos lahat tayo dumadaan. Yung parang ikaw yung taong laging nakaabang sa reply. Yung tipong isang scene lang, buo na araw mo, o sira na. Yung kahit halata ng ikaw na lang ang nagbubuhat ng usapan, tuloy ka pa rin. Kasi umaasa ka. Kasi mahal mo. Kasi takot kang mawala. Pero may tanong dyan na bihira nating itanong sa sarili natin. Kung ako ang laging naghahabol, may natitira pa bang hinahabol nila sa akin? Isipin mo ang isang tindahan sa kanto. Yung laging may sale, araw-araw may discount, minsan libre pa. Sa umpisa, dinudumog, pero kalaunan, parang nawawala yung excitement. Sanay na ang tao na mura, sanay na libre. Ngayon isipin mo kung ikaw yung tindahan na yon. Laging available, laging oo, laging andiyan, walang pahinga, walang boundaries. Hindi mo namamalayan, bumababa ang value mo hindi dahil wala kang silbi, kundi dahil tinuruan mo silang ganoon ang trato sa'yo. Kapag tumigil kang maghabol, may nangyayaring mahalaga sa loob mo. Unti-unti mong naririnig ulit ang sarili mo, yung pagod mo, yung mga pangarap mo na matagal mo nang isinantabi dahil inuuna mo ang iba. Bigla mong mapapansin, may space na nabubuo. At sa space na yon, doon pumapasok ang clarity. Doon mo maiintindihan na hindi pala lahat ng pagkawala ay kawalan. May mga pagkawala na paglilinis. May kilala akong ganito, tawagin na lang natin siyang Lito. Middle-aged na, tahimik lang, hardworking. Sa pamilya, siya yung laging takbuhan. Sa trabaho, siya yung laging nag-o-overtime kahit hindi bayad. Sa barkada, siya yung laging nanlilibre. Hanggang isang araw, napagod siya. Hindi siya nag-announce, hindi siya nagdrama. Tumigil lang siya, umuwi siya on time. Hindi na siya nag-abot ng pera kapag hindi niya kaya. Hindi na siya naghabol ng atensyon. Alam mo anong nangyari? May ilan na nawala. Pero may ilan na biglang nagtanong, "Uy, okay ka lang ba?" At doon niya na-realize yung mga nanatili, sila yung totoo. Hindi mo kailangan maghabol para mahalin. Hindi mo kailangan magmakaawa para respetuhin. Kapag ang isang tao ay gusto ka talagang makasama, hahanapin ka niyan. Kapag mahalaga ka, mararamdaman mo yan nang hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw. At minsan, ang pinakamalakas na mensahe na pwede mong ipadala ay ang katahimikan. Yung hindi ka galit, hindi ka bitter, kundi payapa kang umatras. May humor pa nga dyan eh. Parang ganito, habang ikaw todo habol, sila todo takbo. Pero nung napagod ka na at umupo ka na lang sa gilid, sila naman ang napaisip, "Uy, ba't di na siya humahabol?" Curious ang tao sa nawawala, hindi sa laging nandyan. Hindi dahil manipulahin mo sila, kundi dahil ganun gumagana ang human nature. Ang bihira, hinahanap. Ang tahimik, pinakikinggan. Kapag tumigil kang maghabol, mas nagiging malinaw kung sino ang lalapit dahil gusto ka at sino ang lalapit dahil may kailangan. At doon ka matututo pumili. Hindi lahat ng lumalapit ay dapat papasukin ulit sa buhay mo.
May iba, curious lang. May iba, sanay lang na andyan ka. Pero may iilan, genuinely concerned. At sila yung worth it. Hindi madaling tumigil sa paghabol, lalo na kung sanay ka ng magmahal ng buo. Pero tandaan mo, ang tunay na pagmamahal hindi ka inuubos. Ang tunay na koneksyon, hindi ka pinaparamdam na kulang ka. At ang tamang tao, sitwasyon o oportunidad, hindi mo kailangang habulin yan. Dadating yan sa tamang oras habang ikaw abala sa pagiging buo. At habang nakaupo ka dyan, nakikinig, baka may isang tao o sitwasyon na pumasok sa isip mo. Yung matagal mo nang hinahabol. Yung matagal mo nang pinipilit, hindi ko sasabihin na bitawan mo agad. Ang sasabihin ko lang, pakinggan mo ang sarili mo. Pagod ka na ba? Kung oo, baka oras na para huminto sandali. Hindi para mawalan, kundi para makita kung sino talaga ang lalapit kapag tumigil ka na. May isa pang tahimik na pagbabago kapag tumigil kang maghabol at madalas hindi agad napapansin. Bigla kang nagkakaroon ng oras. Oras para mag-isip, oras para huminga. Oras para sa mga bagay na dati mong sinasabi sa sarili mo na mamaya na lang. Yung mga lakad na lagi mong kinakancel dahil may hinihintay kang tawag. Yung tulog na laging bitin kasi may iniisip kang problema ng iba. Yung katahimikan na matagal mo nang hindi nararanasan kasi laging may drama, laging may kailangang ayusin. At sa katahimikang yon, may lumalabas na tanong na medyo masakit pero kailangan. Ganito ba talaga ang gusto kong buhay? Dito pumapasok ang isang mahalagang realization. Hindi ka talaga nawawalan kapag huminto ka sa paghabol. Mas tama sigurong sabihin na bumabalik ka sa sarili mo. Para kang taong matagal nang naglalakad sa maling direksyon, tapos bigla kang huminto, tumingin sa paligid, at napansing, kaya pala ako pagod. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mali ang tinatakbo mo. Maraming nasa middle age ang may ganitong karanasan. Hindi na kasing bata. Hindi na rin baguhan sa sakit at disappointment. May mga relasyon na ilang beses nang sinubukan ayusin. May mga taong ilang beses mo nang binigyan ng chance. At sa totoo lang, mas mahirap huminto kapag matagal mo nang pinuhunan. Parang negosyo na lugi na, pero tuloy ka pa rin kasi sayang ang puhunan. Hanggang sa dumating ka sa punto na mas sayang pala kung ipagpapatuloy mo pa. Kapag tumigil kang maghabol, doon mo makikita kung sino ang sanay lang sa effort mo. At sino ang marunong mag-effort pabalik. May mga taong kapag hindi ka na nag-text, hindi ka na rin nila ite-text. At masakit yun sa umpisa, oo. Parang may kurot sa dibdib. Pero after a while, may clarity. Kasi ang totoo, hindi ka nila na-miss nung andyan ka pa, pero na-miss nila yung ginagawa mo para sa kanila. At malaking pagkakaiba yon. May isa pang funny pero totoo. Kapag huminto ka sa paghabol, parang nagbabago ang aura mo. Hindi ka na desperate, hindi ka na sabik sa approval. Mas kalmado ka, mas buo ka. At alam mo ba, attractive yun. Hindi sa romantic sense lang, kundi sa kahit anong relasyon. Ang taong komportable sa sarili niya, may kakaibang presence. Hindi siya maingay pero ramdam. Hindi siya nagpapapansin pero napapansin. Isipin mo ang isang tao na tahimik lang sa isang kwarto, pero lahat parang aware sa presence niya. Hindi dahil mayabang siya, kundi dahil settled siya. May peace. May confidence na hindi kailangang ipagsigawan. Ganoon ang epekto kapag huminto kang maghabol. Hindi ka na naghahanap ng validation sa labas kasi unti-unti mo nang binibigay sa sarili mo. At dito rin nagsisimulang magbago ang standards mo. Dati konting effort lang ng iba, tuwang-tuwa ka na. Isang reply, isang kumusta, sapat na. Pero ngayon, parang napapaisip ka na, ganito na lang ba yon? Hindi ka na madaling masilaw sa bare minimum. Hindi ka na basta-basta natutuwa sa kalahating effort. Hindi dahil maarte ka, kundi dahil natuto ka na kung ano ang deserve mo. May mga lalapit, oo, pero hindi lahat ay dapat mong sagutin. Hindi lahat ay dapat mong pabalikin sa dating pwesto. May iba dyan, bumabalik lang kasi nakita nilang hindi ka na naghahabol. May ego na tinamaan, may comfort na nawala, at okay lang na hindi mo sila i-entertain ulit. Hindi ka nagiging masama. Nagiging matalino ka lang. Kapag tumigil kang maghabol, mas nagiging malinaw din kung ano talaga ang gusto mo. Hindi na kahit sino basta may kasama. Hindi na okay na to kaysa wala. Mas nagiging intentional ka. Mas nagiging mapili, hindi dahil mataas ang tingin mo sa sarili mo, kundi dahil ayaw mo nang maulit ang mga bagay na minsan ka nang sinaktan.
May isang linya akong gustong isipin mo. Ang hindi para sa'yo, kailangan mo pang habulin. Ang para sa'yo, hahanapin ka. Hindi ibig sabihin na walang effort sa buhay. Pero may pinagkaiba ang effort sa pamimilit. May mga bagay na pinaghihirapan at may mga bagay na pinipilit. At mararamdaman mo ang difference sa loob mo. Ang pinaghihirapan, kahit mahirap, may kapayapaan. Ang pinipilit, kahit konting galaw, nakakapagod. At sa puntong ito ng buhay, pagod ka na sa mga bagay na walang kapalit. Gusto mo na ng totoo, gusto mo na ng payapa, gusto mo na ng may saysay. At hindi masama yon. Hindi ka demanding, hindi ka selfish, tao ka lang na natuto na. Kapag tumigil kang maghabol, natututo ka ring magtiwala sa timing ng buhay. Hindi lahat ng delay ay denial. Hindi lahat ng tahimik ay rejection. Minsan, pinapatigil ka muna kasi may inaayos sa loob mo. May tinatanggal na attachment. May tinuturong leksyon. Para kapag dumating na yung tama, buo ka na, hindi sugatan. At baka ngayon, may mga araw pa rin na napapaisip ka, tama ba to? May mga gabi na gusto mo sanang mag-message ulit. Gusto mong bumalik sa dati kasi pamilyar. Normal yon, tao ka. Pero tandaan mo, ang growth hindi palaging komportable. Minsan, tahimik. Minsan, malungkot. Pero palagi, may patutunguhan. Habang patuloy kang hindi naghahabol, may unti-unting nabubuong respeto hindi lang mula sa iba, kundi mula sa sarili mo. At kapag nire-respeto mo na ang sarili mo, nagbabago ang klase ng mga taong pinapayagan mong lumapit. At doon nagsisimula ang mas tahimik, mas totoo, at mas magaan na yugto ng buhay mo. May kakaibang gaan na dala ang yugtong ito. Hindi yung masayang maingay na parang fiesta, kundi yung gaan na parang umuuwi ka sa bahay pagkatapos ng mahabang biyahe. Pagod ka? Oo, pero payapa. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang habulin. At sa katahimikang yon, doon mo mararamdaman na may nabago na talaga sa'yo. Kapag tumigil kang maghabol, mas nagiging tapat ka sa sarili mo. Hindi mo na niloloko ang sarili mo na okay lang kahit masakit. Hindi mo na sinasabi na ganyan talaga kahit malinaw na hindi ka na masaya. Natututo ka ng umamin hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Na may mga bagay na hindi ka nababalikan. May mga taong hindi nauubra sa bagong ikaw. At alam mo, hindi lahat ng lalapit ay agad darating. Minsan dahan-dahan, minsan hindi mo mapapansin sa umpisa. Isang simpleng kumusta na may malasakit, isang imbitasyon na walang kapalit, isang taong marunong makinig, hindi lang magsalita. Mga ganitong klase ng koneksyon hindi maingay pero ramdam mo, walang kaba, walang tanong na saan ba ako lulugar. Kasi malinaw, magaan, totoo. May mga pagkakataon din na ang lalapit ay oportunidad. Hindi tao kundi pagkakataon. Isang trabaho na hindi ka minamaliit. Isang sideline na naayon sa oras at lakas mo. Isang bagong interes na matagal mo nang gustong subukan pero hindi mo magawa noon kasi ubos ka nakakahabol sa ibang bagay. Kapag hindi ka na naghahabol sa maling direksyon, nagkakaroon ng space ang tamang direksyon para pumasok. Sa edad na to, mahalaga na ang energy. Hindi na pwedeng sayangin sa paulit-ulit na sakit. Hindi na pwedeng ubusin sa mga taong hindi marunong mag-ingat sa puso mo. Hindi ka na bata para sa drama na walang patutunguhan. At hindi ka rin matanda para sumuko sa posibilidad ng mas maayos na buhay. Nasa gitna ka at sa gitnang yan, may wisdom ka na kung pipiliin mong pakinggan. May mga manonood na sasabihin, paano kung wala talagang lumapit? At valid yan. Totoong tanong yan. Pero minsan, ang pinakamahalagang lumapit ay hindi ibang tao kundi ang sarili mo. Yung ikaw na matagal mong iniwan. Yung ikaw na laging nasa huli ng listahan. Kapag bumalik ka sa sarili mo, kapag inalagaan mo ulit ang sarili mo, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. At madalas, doon din nagsisimulang dumating ang mga tamang tao. Hindi rin ibig sabihin nito na sarado ka na sa mundo. Hindi ka nagtatayo ng pader. Naglalagay ka lang ng pinto at ikaw na ang may hawak ng susi. Ikaw na ang magdedesisyon kung sino ang papapasukin, kailan at hanggang saan. At ang sarap sa pakiramdam ng ganong control hindi controlling kundi conscious. Kung iisipin mo ang mga pinagdaanan mo yung mga gabing hindi ka makatulog,
Yung mga araw na parang wala kang halaga, hindi sila nasayang. Hinubog ka nila. Tinuruan ka nila kung kailan lalaban at kailan hihinto. At ngayon, marunong ka nang huminto hindi dahil talo ka, kundi dahil ayaw mo nang talunin ang sarili mo. Kapag may lalapit ngayon, hindi mo na sila titingnan bilang sagot sa lahat ng kakulangan mo. Hindi mo na sila gagawing sentro ng mundo mo. Bonus na lang sila sa buhay mo na buo na. At doon nagiging mas healthy ang lahat. Walang saluhan ng sugat. Walang dependency. May pagpili, may respeto. At kung sakaling may araw na magduda ka ulit, babalik yung lumang ugali na gusto mong habulin ang isang bagay na umaalis, okay lang. Huminga ka. Paalalahanan mo ang sarili mo kung nasaan ka na ngayon. Kung gaano kalayo na ang narating mo. Hindi ka na yung dating ikaw na natatakot maiwan. Ikaw na yung taong kayang tumayo mag-isa. At handang makasama ang tamang tao, hindi kahit sino. Kung may kwento kang kapareho nito, yung tumigil ka at may nagbago, share mo sa comments. Baka may taong kailangang marinig na hindi sila nag-iisa sa ganitong proseso. At kung naramdaman mong may tumama, may gumalaw sa loob mo, i-like mo ang video at mag-subscribe ka. Hindi para sa numbers, kundi para sa mga ganitong usapan na totoo, tahimik, pero may lalim. Sa huli, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maghabol para maging mahalaga. Hindi mo kailangang mauna palagi para mapansin. Kapag tumigil kang maghabol, binibigyan mo ang buhay ng pagkakataong ipakita kung ano at sino talaga ang para sa'yo. At madalas, mas maganda ang dumarating kapag hindi ka na naghahabol kundi handa ka na lang tumanggap. Quick lang, bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.